Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung message para sa'yo. Ano yung mensahe. Be open-minded, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po. Start na po tayo. Give me the message for collective. Pwedeng energy mo to or yung person mo. Piliin nyo na lamang, okay? Start na tayo. Give me the message for collective, please. Meron ditong strength. Give me the message for collective, please. Meron ditong Four of Cups, reverse. Then, meron ditong Ace of Wands, upright. Meron ditong Ace of Sword. And Six of Cups, reverse. Give me the message for collective, please. Give me the message. Meron ditong Seven of Wands, reverse. Give me the message for collective, please. Meron ditong The Hermit, upright. Two of Pentacles, upright. And Seven of Pentacles, upright, okay? Nakikitaan ko dito ng pagbabago, okay? Meron ditong malaking pagbabago na nangyayari sa'yo. Dumating dito sa point na nagkakaroon ka dito ng pangunawa, okay? Meron ako nakikita ditong Leo, Aries, Sagittarius. Then, meron din ako nakikita ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din ditong Taurus, Virgo, and Capricorn, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then, meron din ditong Gemini, Aquarius, Libra. Pwedeng energy mo to or yung sa person nyo, piliin nyo na lamang, okay? Kasi meron ako nakikita ditong nag-i-evolve, meron pagbabagong nagaganap sa kanya. Dahil lumabas dito ang The Hermit, magkakaroon tong tao na to, no? Virgo energy. Meron ditong nagkakaroon na ng pangunawa. Ando siya sa hermit mode na kung saan humahanap siya ng mga kasagutan, humahanap siya ng kaliwanagan sa kanyang sitwasyon, okay? Or pwede rin sabihin, sa pananahimik mo, mas humahanap ka ng mas malalim na katotohanan sa mga nangyayari sa iyo or sa connection kung saan ka involved. Ganun pa man, nakikitaan ko dito sa Ace of Swords, marami ka ditong natututunan, natutuklasan sa mga pangyayari or nagaganap sa iyong buhay. Kung baga, yung mga experience na naranasan mo ay nagbibigay itong kaliwanagan or kalinawan sa iyo, no? Yung mga karunungan na tutuklasan mo or pwede ring sabihin, ano, sa panonood mo ng ganitong klase ng tarot, ano, nasusubaybayan mo at nagkakaroon ka dito ng pangunawa, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then nakikitaan ko dito, no, sa Strength, then sinabayan pa ng Ace of Wands. Mas nauunawaan mo na yung sitwasyon, may tapang at lakas ka na. Then nafe-feel ko dito, no, nagkakaroon ka dito ng ng lakas ng loob. Sinusunod mo na yung inner voice mo, or pwede rin sabihin kung nasa sitwasyon ka pang naguguluhan, minumungkahi dito na sundin mo yung yung inner voice, or sabihin natin yung intuition mo, kung ano yung makakabuti para sa'yo. Kasi ginagabayan ka dito. Then nafe-feel ko dito, no, na ikaw yung tipo ng tao na may malakas yung loob mo, matapang ka. Then, nafe-feel ko din dito, humahanap ka dito ng kapayapaan, balance para sa iyong sarili. Then, natutuklasan mo din yung mga bagay-bagay or sitwasyon kung paano ka may babalanse or kung paano mo mahanap yung kaligayahang gusto mong makamit, Nakikitaan ko dito yung iba sa inyo single. Nagiging kang masaya sa pagiging single mo, okay? Pero ganun pa man,
marami kang natutunan sa mga experience na nangyari sa iyong buhay, okay? Then, nafe-feel ko dito, no, sa 4 of Cups, then sinabayan ng 6 of Cups, then 7 of Wands. So, sinasabi dito, no, yung iba sa inyo, tapos na mag-healing or pwede rin sabihin na meron ditong pangyayari sa'yo na kung saan nagkaroon ka din ng mabigat na problema. Okay? Meron ditong nahihirapan din sa sitwasyon or pwede rin sabihin na pinagtutuunan niya yung kanyang sarili sa kanyang pamilya or kung ikaw man ay single parent, ano, mas nakatuon ka sa iyong anak. Ito lang yung nafe-feel ko. Pero nakikitaan ko rin dito, no, na sinusukuan mo na yung connection na meron kayo nung past person mo. Hindi mo na to binibigyan pansin pa. Hindi halos lahat, ano, ito lang yung nafe-feel ko sa iba. Meron ditong pagsuko. Mas nakatuon ka ngayon sa healing mo or pwede rin sabihin mas nakatuon ka ngayon sa sarili mo. Ito lang yung nakikita ko. Kasi, meron ditong natatauhan. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then, sinabayan dito ng 2 of Pentacles, ano? Aries, Capricorn, Taurus, and Virgo. Nakatuon ka dito sa iyong paglago. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Or pwede rin sabihin na meron ka ditong ginagawa, pinagkakaabalahan na kung saan meron ditong pag-aani or natatamasa mo na yung fruit of labor na kung saan, ano, ito yung nagbibigay sa'yo ng kagalakan at balanse sa iyong financial. Meron ditong yung financial niya balance, meron siyang pinagkukunan or sabihin natin na hindi ka nahihirapan sa sitwasyon sa larangan ng pera, no? Ito yung nakikita ko. Mas nakatuon ka dito sa financial mo, okay? Then nakikita ko rin dito yung 222. May mensahe para sa yung angel number mo. Pwede niyo tingnan sa Google kung ano meaning ng 222. Meron mensahe para sa iyo, okay? Then nafe-feel ko din dito, no, yung iba sa inyo meron ditong paglago, may pagsagana. Okay? Kung makikita mo dito, nagbubunga na, pinipitas niya na yung kanyang mga pinaghirapan or kung ikaw man ay merong mga investment, business, or kung ano mang larangan yung ginagawa mo about sa pangkabuhayan, nakikita ko dito na may pag-aani, may pagbunga, okay? Na kung saan ito nagbibigay ng stability para sa'yo at balanse about sa pera, okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Tingnan pa natin yung mensahe para sa'yo. Give me the message for collective, please. Yung iba sa inyo nakatuon sa kanyang kabuhayan, hindi sa kanyang person, okay? Hindi po halos lahat, yung iba po sa inyo. Give me the message. Anong mensahe para sa'yo? Meron ditong indulgence. Give me the message for collective, please. Kaninong energy to? Meron ditong accident. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Meron ditong okay. Give me the message. Imagination. Give me the message for collective. Meron ditong libation. Then family. And stubbornness. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Okay. Pinag-iingat ka dito, no? Mag-ingat ka sa mga accident. Okay? Sa mga delikadong lugar. Or pwede rin sabihin kung ikaw man ay merong gagawing travel, kailangan mong magdasal, mag-ingat ka sa mga pupuntahan mong lugar. Kasi meron ditong prone sa accident, so ingat lang. Pero kung nakikita ko naman ito, hindi naman ito masyadong sobrang accident, pinag-iingat ka lang dito, kumbaga babala, okay? Hindi po halos lahat,
meron ditong pag-iingat. Then dito sa indulgence, nakatuon ka ngayon sa iyong sa iyong single mo no, sa single moment mo, yung sa pagiging ikaw lang, okay? Nakatuon ka sa kaligayahan mo, sa kasayahan mo. Meron ditong mga kumbaga nagre-relax. Or sabihin natin na mas nakatuon ka ngayon sa sa masasaya, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong stability na naghihintay sa'yo, yung feeling okay ka sa sitwasyon kasi lumabas dito yung Seven of Pentacles. So, ibig sabihin, magiging okay yung kabuhayan mo, okay yung sitwasyon na meron ka, masaya ka kung anong meron ka. Then, napipil ko din dito na meron ditong family na sumusuporta sa'yo, mga anak mo, yung mga magulang, or kung ikaw man ay single, na wala ka pang asawa sa buhay, sinusuportahan ka ng mga mahal mo sa buhay. Ito lang yung nafe-feel ko. May mga taong sumusuporta sa'yo. Then, dito sa imagination, sinasabi dito, na magkakaroon ka dito ng, ng malawak na paglago para sa'yo, okay? Nakikita ko dito na lumalago yung iyong karunungan, lumalago yung mga yung iyong gustong marating, kumbaga nakatuon ka dito sa iyong goal. Then nafe-feel ko dito na I think meron ka ditong hinihiling, or kung ano man yung mga hinihiling mo, ilarawan mo ng malaki at ihilingin mo kung ano man ito, kasi meron ako dito nakikita dito na libation, so may pray, religion. Meron din dito mga tao na madasalin, okay? Na kung sana magbibigay sa'yo dito ng meron ka ditong mahihiling, or meron ditong mga sumusuporta, or meron kang gabay na nagbibigay sa'yo ng kapanatagan. Yan, ito na yung nafe-feel ko. Meron ditong mga religyoso, or pwede rin sabihin meron din ditong donation. Ikaw yung tipo ng tao na hindi madamot sa kapwa. Kapag marami kang blessing na nare-receive, nagdo-donate ka, okay? Hindi halos lahat ito na yung nafe-feel ko. Then, meron din ditong matigas ang ulo. Sabihin natin na ayaw mong pakinggan yung advice ng ibang tao. Hindi halos lahat meron ditong ganun. Or sabihin natin na ayaw mong bigyan pansin yung person mo, yung past person mo. Kumbaga sarado yung iyong yung tenga sa pagtanggap about sa kanya. Or sabihin natin na ayaw mo na siyang makita pang muli, o ayaw mo siyang maalala pang muli. Ito lang nakikita ko, mas nakatuon ka dito sa iyong sariling kaligayahan. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo. Give me the message for collective, please. Give me the message for collective, please. Meron ka ditong self-worth, so nakatuon ka nga dito sa iyong sarili. Kasi ayaw mo na yung ganitong pakaramdam, okay? Yung mga nawawalan, panlagas, malungkot, ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng kalungkutan. Kaya mas tinutuunan mo dito yung sarili mong paglago. Nakikita ko dito na meron ditong naghihintay sa'yo, ikaw yung spotlight, matutupad mo yung pangarap mo, kumbaga yung mga nangyari sa'yo, tapos na, andito ka na sa pangalawang yugto ng iyong buhay na kung saan, dun ka muna nakatuon sa sarili mo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Mas nakatuon ka ngayon sa, sa iyong kabuhayan, sa iyong sarili, sa iyong paglago bilang isang individual, or pwede rin sabihin, mas nakatuon ka ngayon sa iyong kaligayahan, okay? Sariling kaligayahan, okay? Completion, so confirmation, meron ditong kalungkutan na nangyayari sa'yo. Ayaw mo yung ganitong pakaramdam. Then, nafe-feel ko dito, may new beginning, merong bagong magandang naghihintay sa'yo, na kung saan nagbibigay ito ng pag-asa parating sa'yo. Meron ditong malaking pagbabago na naghihintay sa'yo. Okay? Pwede rin sabihin na magkakaroon ka na dito ng kaliwanagan, or meron ka ditong aalisan, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Hindi halos lahat, piliin nyo na lamang. Give me the message. Meron ditong Empress. Nakikita ko dito yung iba sa inyo tanggap na ang nangyayari sa kanyang buhay, okay?
tanggap mo na or sabihin natin na open ka sa panibago, panibagong pakikipagsapalaran, panibagong pag-ibig, open ka sa lahat. Ito lang yung nararamdaman ko, open ka sa bagong oportunidad na darating sa buhay mo. Tingnan pa natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Give me the message. Anong mensahe para sa'yo? Meron ditong tumalsik na first quarter moon in Libra. Keep your heart open. Di ba yung sinabi ko kanina, open ka sa bagong pagmamahal, ano? Ngayon ay tinatanggap mo na to. Nagkakaroon ka dito ng balanse or humahanap ka ng balanse para buksan mo muli yung puso mo. Okay? Ito na yung nakikita ko dito. Nakatuon ka sa panibagong direction, panibagong magmamahal, panibagong pakikipagsapalaran, panibagong oportunidad na kung saan talagang nakabukas ang palad mo sa pagtanggap dito sa mga bagong parating sa'yo. Full Moon in Virgo, take inspired in action. Meron ka dito pagkilos na gagawin or sabihin natin na meron nag-uudyok sa'yo upang gumawa ng hakbang para magkaroon ka ng inspiration sa mga bago mong gustong gawin. Or sabihin natin na nagkakaroon ka dito ng creativity or mga ideas. Kasi nakikita ko dito na nababalance mo ang sitwasyon at meron ka ditong lakas at tapang na loob at meron ka ding karunungan na kung saan meron ditong pagkilos na magaganap sa'yo. Okay? Give me the message for collective, please. Meron ditong full moon in Leo, go wild. So, ibig sabihin, malakas ang loob mo. So, malakas na loob mo sa pagharap sa panibagong hamon ng buhay, sa panibagong pag-ibig, panibagong pakikipagsapalaran, panibagong oportunidad, okay? May tatag ka or may lakas ka na isang leon, okay? Ito na yung nafe-feel ko. Then, protection. Protektado ka sa iyong mga, sa lahat ng iyong ginagawa, okay? Ito na yung nafe-feel ko. Malakas ang loob mo. Give me the message. Ano yung mensahe pa? Ay, ang dami naman. Meron ditong cool your emotion. So, meron ditong advice para sa'yo, na iwasan yung pagiging mainitin ng ulo or pwede rin sabihin na bigyan mo ng kumbaga chill ka lang sa mga nangyayari o nagaganap sa'yo or sabihin natin, andito ka sa point na hindi mo pinagtutuunan ng pansin yung mga bagay na hindi makakabuti sa'yo, yung tipong makaka-high blood sa'yo, hindi mo siya pinagtutuunan ng pansin, okay? Napag-aaralan mong balansin yung iyong emotion. Ito lang yung nafe-feel ko. The new moon in Scorpio, go deeper. Nafe-feel ko dito na mas nagiging ka ng malalim or nagkakaroon ka ng malalim na pangunawa sa mga nangyayari sa'yo, or sabihin natin na mas tumutuon ka na lamang sa mga ganap ba, or sumusunod ka na lang sa agos ng buhay, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Hindi ka na masyadong sabi na nakikipaglabanan sa yung mga nararamdaman, hinahayaan mo na lamang na ito'y matangayan, kumbaga sumusunod ka na lamang, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Mas nagiging ka ng malalim sa sitwasyon or nagiging kang malalim na tao, okay? Dahil sa mga karunungan na iyong nalalaman, mas marami kang lumalawak ang iyong kaalaman. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for collective. Meron ditong the fertile void, inner winterest and patient. Nagkakaroon ka na dito ng patient kasi mas lalo kang lumalalim then natututunan mo na rin makontrol yung emotion mo, okay? Hindi ka masyadong nagpapa-apekto sa mga negatibo. Then nafe-feel ko din dito, meron ditong sikretong simula parating sa'yo, okay? Kumbaga hindi pa to binubulgar, naka-hidden pa. Then nafe-feel ko dito, kailangan mong daw maging patient, kasi nakalagay dito na kailangan mo nang ipahinga, okay? May paghinga ka dito, nagpapahinga ka, or mas lalo ka ngayon gusto mo muna yung kapanatagan, okay? Then, nafe-feel ko sa the return, meron ditong
new story or may bagong simula na parating sa iyo na kung saan magbibigay ito ng panibagong damdamin at nasa iyo yung sagot kung nasa iyo yung desisyon kung papapasukin mo muli itong tao na to sa buhay mo kasi meron ditong patungo sa iyo, hindi mo to inaasahan muling magbabalik pero nasa sa iyo pa rin ang desisyon kasi meron ditong pagbabalik na kung saan gusto nito ng panibagong simula, panibagong damdamin na merong alignment, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon kung tatanggapin mo ang tao na to. Then, meron ditong we are nature. Kailangan mo daw ditong matutunan maging grounded sa iyong nararamdaman. Kaya, meron ditong lumabas na cool your emotion. Maybe, huwag ka munang mag-react. Dahil dito may magbabalik so binibigyan ka dito ng payo na huwag ka muna magre-react feel grounded sa iyong nararamdaman, huwag ka muna magbigay ng sign sa taong pagbabalik nito para nang sa ganun maging kang secure sa iyong nararamdaman. Ito lang nafe-feel ko bago ka mag-react dito sa magbabalik kasi may nakikita ako magbabalik dito. Kailangan mo ng pag-isipan, okay? Bago ka magalit, kailangan mo dito ay mahinahon nang sa ganun makapag-isip ka ng maayos or kung ano man yung sasabihin ng tao nito sa pagbabalik niya, makakapag-isip ka ng maayos kung paano mo siya masasabihan or pwede rin sabihin na magkakaroon ka dito ng malalim na nakarunungan okay, na kung saan magbibigay din to ng kabiglaan sa tao na yon kasi nagkakaroon ka na dito ng ng ibang pananaw or pwede rin sabihin na maibahan yung taong ito sa'yo, okay? Kasi, kung before, hindi ka masyadong, for example, kung before ikaw yung habol ng habol, then ngayon, parang nagiging ka ditong diplomatiko or diplomatika na mahinahon, makikita ng tao na ito parang ibang tao ka na, okay? Na hindi na yung katulad before. Ito lang yung nakikita ko, Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.